Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Tama po. Isa pa nga ulit, good morning! Morning. Okay, salamat sa Diyos sa second to the last Sunday natin at second to the last Sunday na atin din pong pag-uusapan, pag-aaralan ang Book of Revelation. Ano po? Pag-uusapan po natin ang chapters 20 and 21. And I hope sa ating pong pag-navigate, sa ating pong journey dito po sa Book of Revelation, ay tayo po ay na-encourage sa plano ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya at tayo po ay nagkaroon ng kabigatan sa mga hindi mananampalataya. Lalo na sa mga loved ones po natin, nakakakilala natin, na nakita natin, binitayan talaga ng Panginoon kung ano ang mangyayari dun sa mga may iwan at ano ang mangyayari sa atin na kukunin ng Panginoon. So, atin pong buksan ang ating pong mga Bibles. Basahin lang po natin ang Revelation chapter 20 verses 1 to 6. Basahin po natin ulit ito ng sagot-sagutan. Okay? Sabi po dito sa verse 1, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain." He sees the dragon, the ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus, and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. The second are those sharing the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be pleased of God and of Christ, and will reign with Him for 1,000 years. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po ay humingi ng tulong at karunungan sa ating pong Panginoon. Let's pray. Panginoon, bukas na ulit ang inyong salita. Bahagi ito ng pahayag. Panginoon, amin pong na-acknowledge na ating Panginoon ang kakulangan ng kaalaman namin para maunawaan ito. Kahit ang kalitang katotohanan dito ay hindi namin kayang unawain, Panginoon. Kaya kami humingi ng tulong sa Banal na Espiritu na siya, Panginoon, ang magpaliwanag, ang magbigay sa amin ng karunungan na guguhan, Panginoon, sa iyo. Upang ang bawat bahagi ng aming pag-aaral, ito po ay maging makahulugan sa amin. At ito, Panginoon, ay magkaroon ng magbigay sa amin ng panibagong perspective pagdating po sa paghihintay sa inyo. Tulungan po kami, Panginoon, na hindi ito magsilbing information lang sa buhay namin, but this will transform us, na mas magiging tapat kami, mas magiging masipag kami, Panginoon, sa paghihintay at paglilingkod, Panginoon. At mas lalong lalalim at titibay ang aming pagmamahal, ang aming pong pananampalataya sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 20 years ago po, ako ay naimbitahan sa isang debut. Okay? 18 years old na yung isang friend namin. At maaga kaming pumunta doon sa event o doon sa place para hindi kami haras. So, dumating kami doon 2 hours before the ceremony or the celebration. At habang nag-iintay kami nung kaibigan ko, may sumisigaw dun sa bandang kusina. Sabi ko, sino kayo sumisigaw? At ang sumisigaw yung tatay ng debutant. Nagwawala siya doon. Sabi niya, ano ba? Ang tagal na natin itong pinagplanuhan. No? Well-funded itong event na ito. Bakit ang bagal niyo kumilos? Sabi niya, hindi ko malilimutan, gusto ko perfect.
ang celebration ko. Gusto ko perfect lahat. No? Perfect ang mga pagkain, no? Ang program, no? Ang movements. Dahil pinagplanuhan natin ito at ginastusan ito ng mahal. So sabi ko, wow, makaka-attend yata ako o makakasaksi yata ako ng perfect na celebration. No? Pero sa kasamang palad, no, ay yung pagsigaw-sigaw ng tatay na yun, no, ay hindi natupad. No, sapagkat delay yung pagkain, no, hindi organized yung program. No? Basta maraming mga bloopers, no, na nangyari. Kaya pag na-observahan ko yung tatay, iling siya talaga ng iling. Iling siya ng iling. No? Sabi ko, ang hirap talaga na magplano ng isang event at saka mahirap ma-perfect, no, ang isang event. Sa akin yung pagkakasal, kung pinsan ko si Brother JJ at saka Sister Judith, sabi ko sa kanila, walang perfect na wedding, ha? No? Pero, mababawasan natin yung mga bloopers. Kaya tayo magpa-practice. Nay-nay, kailangan may practice, ha? Mabawasan natin. Bloopers. Yun eh. Okay. So, sa mundong ito, sasabihin ko na sa inyo, and I know you will agree with me, we will never experience perfection. Okay? Kahit na yung mga sizes, ay masabi natin na nandoon, pero hindi pa rin perfect. Kahit sa mga exams natin, hindi mo mapapanatili yung exam mo na perfect. Di ba? Maaaring maka-perfect ka ngayon, susunod, kakamali ka ng isa. At kahit yung mga perfectionist, no, ay marami sa kanilang mga trabaho ay hindi perfect. Di ba? At alam nyo, nakakalungkot yun. Na para bang sa pag-observe natin sa ating pong kapaligiran, no, walang perfect family, walang perfect na asawa, no, walang perfect na church, no, walang perfect na government, no. So, dahil sa hindi natin ma-experience yung perfection, so para bang pagka nakita mo yung salitang perfect or perfection, parang ito isang pangarap lang, di po ba? O isang suntok sa malayong buwan. Hindi suntok sa buwan, hindi suntok sa napakalayong buwan. Ang ibig sabihin parang imposible. Di po ba? Pero mga kapatid, yun pong umaga, sa ating pong pag-aaral ng Book of Revelation, no? Ito pong Revelations 20 and 21 will tell us that perfection is not just a dream or illusion, no? But it is a reality. It is our blessed hope. No? At ang makakakita lang po, mga kapatid, makaka-experience ng real perfection ay ang mga tao na sumampalataya sa Panginoon Kristo. Sapagkat ang chapters 20 and 21, no, ay makikita po natin dito na talaga mag-turn na yung tide para sa mga believers. No? Kasi for the past, how many Sundays na? 10 Sundays? Ay puro kung ano mangyayari dito sa mga mga unbelievers. No? Pero salamat sa Panginoon nga, sapagkat nagbigay ng napakaraming pagkakataon na maligtas ang mga hindi mananampalataya dito sa lupa. Although mas mahirap na lang ang kaligtasan. Di ba? Para sa atin na ngayon tumanggap talaga sa Panginoon ay makakaranas man tayo ng difficulty, suffering, no, habang hinihintay natin ang Panginoon. Pero the moment, no, na tumunog na ang trumpet, the moment the trumpet sounds, mga kapatid, that's the end of all our sufferings. Lahat ng mga insecurities natin, lahat ng mga struggles natin ay mawawala. Okay? At dito po sa chapters 20 and 21 ay marami po tayong makikita dito na gagawin ng Panginoon sa atin. Okay? So, paalala ko lang ang ating pong tema sa ating pong pag-aaral ng Revelation
ay our blessed book. No? Ang Book of Revelations, nakasulat po dito, no? Yung ating pag-asa, yung ating pinagpala na pag-asa. Na itong inaasahan natin ito ay hindi mauuwi sa wala. Di ba? Itong pangako ng Diyos sa atin ay matutupad. Ang Panginoon, tanda natin, ay hindi katulad ng tao na mga. Sabi ng tao o natin, yes, darating ako. No? Yes, gagawin ko yan. Then, in the last minute, biglang magkaka-cancel. Diba? Hindi pala makakapunta. No? Meron palang gagawin. No? Meron akong scheduled na Bible study. Kaso, biglang yung nakabasa na ba kayo, sabihin ba kayo na, sorry, I cannot come today because something came up. Oh, di ba? So may mga ganun. Pero mga kapatid, tandaan natin, lahat ng pangako ng Panginoon, no? At the right time, at the right place, it will happen. No? Hindi magme-mensahe ang Panginoon sa langit na, sorry, something came up. Madidelay ng kaunti. Lahat ng nangyayari, mga kapatid, sa buhay natin, sa kasaysayan ng sanlibutan ito, it is all well timed. No? Lahat po yan ay nakaplano. Lahat yan ay nangyayari according sa timing ng Panginoon. So, ito po ang ating pinagpala na pag-asa. Noong first Sunday ng November, nakita natin the pouring of the last judgment. Last Sunday, no? Lumak daw tayo no? Dahil sa ating anniversary. Pero last Sunday, the permanent defeat of wickedness. At ngayon, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan dito po sa Revelations 20 and 21, the perfect world. The perfect world. Napakasarap na isipin na, at saka it is a relief to think and to know that one day, sa dami ng frustration natin sa mundo ito, sa ating bansa, sa ibang bansa, maging sa ating sarili, nag-prepare ang Panginoon ng perfect world para sa bawat isa. At ngayong umaga, dito po sa chapters 20 and 21, magbalik muna tayo dun sa chapter 19. Nakita natin dito na talagang tinalo ng Panginoon at itinapon ng Panginoon yung beast at saka yung false prophets sa impyerno. Tinapon na sila doon. Okay? So, ang natitira na lang ay yung dragon, ang Jacob. Okay? And then, nangyari ito sa ending ng 7 years tribulation. Okay? Nangyari yung pagtapon sa kanila. And then, ang mangyayari, after the 7 years tribulation, bababa dito sa lupa ang Panginoon kasama lahat ng mga mana ng talataya para maghari for 1,000 years. Okay? So, ngayon po umaga, nais ko pong tingnan ang tatlong dahilan bakit masasabi natin na yung inihanda sa atin ng Panginoon ay perfect world. Ito po ay walang kapintasan, walang kakulangan, kompleto na mundo. At siguro, kung tatanungin tayo lahat, gusto natin lahat na pumunta dito. Pero sabi ko sa inyo, ang welcome lang sa perfect world ay yung mga sumampalataya sa Panginoon. Yung mga hindi sumampalataya, they are not welcome. Hindi sila makakapasok. Okay, so, bakit perfect world? Ang una, because of the eradication of darkness. Because of the eradication of darkness. Tinanggal na ang kaliliman. Sabi po dito sa Revelation 21 verses 23 to 25, pwede po bang basahin natin? Ready? Begin. The city does not need the sun or the moon to shine on him. For the glory of God gives it light, and the lamp it is its lamp. The nations will walk by its light,
and the kings of the earth will bring their splendor and glory. Although they will its gates ever be shut, for there will be no night there. Okay? So, dito sa perfect world na ito, na ibibigay ng Panginoon, wala nang sun, moon, and stars. Diba? Diba dun sa Revelations 18 and 19, no? Na nagdilim na sila, no? Dahil doon sa 7 bowls na binuhos ng mga angels. Diba? So, ang dilim na. Pero, dito sa bagong kalangitan, no? Bagong earth na ibibigay ng Panginoon, ipapakita ng Panginoon, gagawin ng Panginoon. Hindi na kailangan sun, moon, and stars. Ano na ang source ng light natin? Yung kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Ang sabi niya, there will be no night there. So, puyat tayo lahat. Dito natin kakailanganin ng pahinga. No? Sapagkat, hindi na tayo manghihina. No? Hindi na tayo mapapagod. Kasi immortal body na tayo eh. No? Perfect body na tayo eh. Diba? Kaya, yun ang gagawin ng Panginoon. Itong there will be no night. Ito ay literal darkness. Okay? Pero may tinatawag pa rin na spiritual darkness. Okay? Na tatanggalin ng Panginoon. Ano yung mga yun? Ang unang i-eradicate niya na spiritual darkness ay si Satan. Okay? Ang sabi sa Acts chapter 26 verse 18. Basahin nga po natin. Ready? Begin. To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Kung papansin niyo yung mga red letters and red words, from darkness to light, from the power of Satan. So si Satan, no, ay tinuturo dito, si Apostol Pablo ang nagsasalita dito, na he is the source of darkness. No? Siya ang pinagbumulan ng kadiliman. In fact, nasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, basahin nga ulit natin, ready? Begin. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. The God of this world, or of this age, has blinded the minds. Okay? Pinadilim, binulag, no? Ang isipan ng mga hindi sumasampalataya para hindi nila makita yung liwanag ng mabuting balita. Kaya, ewan ko po kung sino ang magsasabi dito na nung first meeting ninyo or nung first na marinig ninyo ang Word of God, no? Nakarinig kayo ng Bible study, interesado agad kayo. No? Di ba? Ako, in my experience, na maging Christians yung mga kapatid ko. No? At doon dahil sila yung nauna, no, lagi sila nagbabasa ng Bible, nagme-memorize sila ng mga verses na pinapakinggan ko. No? Wala akong maintindihan sa mga sinasabi lang yung John 3:16. No? Memorize ko yun, pero hindi ko siya naiintindihan. Yung John 1:12, no? Memorize ko yun, pero hindi ko siya naiintindihan. Tapos, yun nga, yung mga kapatid ko, nagbabasa sila ng Bible sapagkat ang instruction doon sa kanila, magbasa ng Bible. So, nakibasa din ako. No? At wala talaga akong naiintindihan kahit isang salita doon sa aking binasa. Why? Because the God of this age blinded my mind. Marahil ganun din kayo nung una na-encounter nyo, no, sa gospel. Hindi nyo siya pinapansin. Di ba? Wala kayong pakialam. No? Ako nga, nung may mga naririnig akong nagkakantahan, no, sabi ko, ako, ito naman ito. At tingin ko sa kanila, mga makasalanan sila. Pero nung finally nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon, He opened my eyes. At naintindihan ang salita ng Panginoon. The source of darkness in this earth is Satan. Diba? At yan ay ayon dito sa mga talatang to. So anong ginawa ng Panginoon?
kay Satan. Okay? Paano niya i-eradicate itong source of darkness na ito? Sabi niya, and I saw an angel coming down out of heaven, having the keys to the abyss, and holding in his hand a great chain. This is the dragon, the ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Okay? So, hinapos ng angel itong si Satan. At inihulog dito sa abyss. Ang ibig sabihin nitong abyss na ito, bottomless pit. No? Isang balon na walang walang hangganan. Okay? Itinapon siya doon ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin, walang manunukso, no? Walang manggugulo for 1,000 years. Alam niyo ba kung bakit yun nga, marami kaguluhan sa mundo ito? Alam niyo ba kung bakit parang, narinig ko naman ito last week sa mga news, na parang may script na ginagawa, na sinusunod itong mga tiwaling ito. Diba? Na pagkatapos, halimbawa, mabulgar itong issue ito, biglang meron na namang lalabas na panibagong issue na malilimutan mo ito. Nakuha niyo? Kung observahan niyo, basta may bagong malaking issue, merong tactic to divert it. At parang ang galing ng mga nag-iisip. Alam niyo ba kung sino nag-influence? It is the devil. Kaya, when the devil will be bound for 1,000 years, ano kaya ang itsura? Diba? Walang nanunukso, walang nagbibigay. No? Walang nagbibigay ng kaguluhan sa mundo. It will be peaceful. At yun ang start na ma-experience natin in perfect world. Because Satan is bound for 1,000 years. Then, anong sunod na mangyayari sa kanya? When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. No? And will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. So pag pinakawalan after 1,000 years, galit na galit si Satanas. So mga ulit siya, mandadaya siya ulit. No? Talagang iipunin niya lahat ng mga lahat ng mga bansa para labanan ang Panginoon. Pero, ang sabi dito sa verses 9 and 10, they marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. Ito yung Israel. No? But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So, dito na, kompleto na, itong Trinity sa Trinity ng Diablo sa impyerno. Okay? The dragon, or the devil, the beast and the false prophet. Naandun sila. Okay? At sabi doon, they will be tormented day and night forever and ever. Hindi 1,000 years, hindi 2,000, hindi 1 million years, but forever and ever. Ay, ibig sabihin, totally, wala na itong source of darkness na ito. Okay? So, it will be a perfect world. Dahil wala na ang Diablo. Forever. So, that perfect world will also be perfect forever. Diba? Walang expiration. Next, hindi lamang si Satan, but the sin. No? Yung kasalanan ay mawawala na rin. Ang sabi dito sa Revelation 21, verse 27, basahin niya natin. Ready? Begin. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Nothing impure. Ang ibig kong sabihin, dito sa perfect world na to, wala nang gagawa ng kasalanan. Okay? Wala nang makakaisip ng kasalanan. Wala nang makakaisip ng masama. So, alam nyo,
Niisip ko talaga yun kung ano kaya ang itsura, no? Ano kaya ang pakiramdam, no? Sa isang lugar na ikaw mismo, hindi ka nakakaisip ng masama. Diba? Hindi ka naiinggit, no? Hindi ka naiinis, no? Hindi ka nagagalit, hindi ka insecure. Diba? Ano kaya ang pakiramdam nun, ano? Sa mabuhay sa mundo. Ganun. Diba? Pero ito ang sabi sa Revelation 21:27, bawal ang kasalanan sa perfect world. Next, ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. So, dito po, ang gusto kong makita natin dito, na itong kasalanan ang nagkukos din ng kadiliman. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, no, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. Ang ibig sabihin nun, nung pagka gumawa ka ng kasalanan, it is deeds. No? Ito ay gawain ng kadiliman. Okay? And then, ang sunod na tatanggalin, no, ay hindi lamang si Satan, hindi lamang ang kasalanan, but all the sinners. Lahat na, when I say sinners, ito po yung mga hindi sumampalataya talaga sa Panginoon. They rejected the Lord. Kahit na anong warning, no? Kahit na anong punishment ang iparanas sa kanila, ang kanilang reaction ay they rebelled against God. Talagang ayaw nilang sumuko sa Diyos. Galit pa rin sila. No? Ayaw pa rin nilang sumunod sa Panginoon. These are the sinners. Ano mangyayari sa akin? Okay, sabi sa Colossians chapter 1 verse 15, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. So, ang nung tayo hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, we are covered, no, in the dominion of darkness. Nasasakop tayo ng kadiliman. So, ibig sabihin, ang ginagawa rin natin ay gawa ng kadiliman. Di ba? So, ang mga makasalanan during this time ay tatanggalin na ng Panginoon. Sa Revelation 21 verse 8, ito ang mga makasalanan na hindi papasok sa perfect world. Basahin po natin. Ready? Begin. But the cowardly, the unbelieving, the violent, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Okay? So ito, mga makikita po natin na ito po ay kumbaga ay hindi isang kasalanan ng isang tao. No? Kundi itong mga kasalanan na ito ay kasalanan ng bawat isang tao. Magbawa, kung ito ay cowardly, you are destined to hell. Okay? So, yung bawat isang kasalanan na yan, pag ginagawa mo yan, you are destined to hell. No? At ikaw ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Okay? So, ang sabi yan, itatapon sila sa lake of burning sulfur. Katulad ng dragon, ng beast, at saka ng false prophets. At ito, gusto kong makita natin. Basahin natin ito. Ready? Begin. Then I saw a great white throne, and Him who was seated on it. The earth and the heavens fled from His presence, and there was no place for Him. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mga kapatid, ngayong umaga, meron pong tinatawag na final judgment. Okay?
At sino po ang nandito? Sino ang huhusgahan? Sino ang huhukuman sa final judgment? Balikan natin ang sabi niyan sa verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. So, ito po, the dead dito, ito yung mga unbelievers. Right? At tandaan po natin, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, ikaw man ay mananampalataya or hindi. Nasabi dyan, you will be judged according to what you have done as recorded in the books. Everything is recorded. No? So, ano kaya ang mga naka-record? Na i-record? No? Since ang Panginoon ang nag-record ito, detailed yan, wala tayong may tatanggi. No? Wala tayong pwedeng pasinungalingan dyan. Diba? And then, ang sabi dito, the sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. So yung mga namatay sa dagat, o kaya yung mga abot na inihagi sa dagat, mabubuo ulit yun, magre-resurrect sila. Okay? And each person was judged according to what they have done. And then dito sa verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, ang gusto ko makita natin dito, balikan ulit natin, the dead, great and small, standing before the throne. Lahat po ng mga hindi mananampalataya, na namatay simula pa ng Old Testament, hanggang sa nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ay bubuhayin yung mga namatay. Bubuhayin. At sila'y papipilahin sa harap ng Panginoon. Ang Panginoon ang judge, tayo po ay nasa likuran niya. We will judge with the Lord. At ang sasabihin lang ng Panginoon dito sa mga nakapilang ito ay, dumayo kayo sa akin, hindi ko kayo pinala. At itatapon sila sa impyerno. That will be the final separation. At naniniwala ako na yung araw na yun, kahit tayo mga mananampalataya, we will really cry. Alam niyo ba? Sapagkat naniniwala ako na baka nakapila doon. May nakapila doon na kakilala tayo. Pwede yung best friend natin na pwede yung loved ones natin. Hopefully, yung mga parents natin, yung ating mga kapatid ay wala doon. Dapat kasama natin sila. Pero meron at meron doon tayo makikita na mga tao na dapat kasama natin. Manghihinayang tayo. At ang isa pa po daw na mangyayari doon, according sa mga Bible scholars, magkakaroon ng sisihan doon. Pagka nakapila yung mga tao, tapos ikaw nasa likod ng Panginoon, for sure, may magsisigaw, "Hoy, Christian ka pala!" Ha? Alam mo pala ang kaligtasan, ba't hindi mo sinabi sa akin? For sure, meron mga ganun nangyayari. Sisihan. So, ngayong umaga, mga kapatid, isipin na natin. Sana hindi dumating yun, panahon yun. Pero isipin natin ngayong umaga, sino kaya ang maninisi sa akin sa panahon niya? Ang gusto kong ipaalam ng Panginoon ko ba, isinulat na niya ito in advance. Ay parang gawin natin yung panitan. Tandaan po ninyo ito. Ang gawain natin ay ibahagi ang mabuting balita. To convert them, to convict them, that's not our part. That's not our role. Ang role natin is to share the gospel. Hindi lang once. Diba? Kasi minsan po, yung pastor na sharean ko na sila, ayaw nila eh. Tapos na, hindi po. No? Sapagkat tayo po ay Kristiyano 24/7. Okay na po? Hindi lang tayo Christian tuwing Sunday. So, ibig po sabihin, dapat mabuhay tayo nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Na dapat ang ating pong
buhay ay magandang balita, no? Sa mga nakakasalamuhan natin. Na kahit hindi tayo magsalita, they will see the difference. No? Magiging curious sila sa buhay po natin. At sila ay magtatanong, ano ang kaibahan niyo? No? Bakit iba? Bakit kailangan mag-solve ng problem? Bakit ang haba ng pasensya mo? Di ba? Bakit ang tiyaga mo? At alam niyo, basta nagtanong na ng mga ganon, may magtanong na sa atin na ganon. Alam niyo ba, yun ang opportunity to share the gospel. Kaya nga dapat, yun nga sabi ni Peter, be ready. When they ask you, be ready to answer. At katulad ng pinag-aralan natin this year, iba-ibang paraan kung paano po mag-share ng gospel. Hindi mo kailangan pumasok sa Bible school. Hindi mo kailangan ng masteral or doctorate or even bachelor, BS, para matuto na magbahagi ng salita. Just tell them what Jesus had done to you. Okay? At ipakita mo, not just tell, but show them, na talagang iniligtas ka ng Panginoon, na nagbago ang buhay. Kaya sana mga kapatid, kung meron pa kayong kakilala na hindi nyo pa nasa-share ng gospel, huwag na kayong matakot, huwag na kayong hindi. At huwag nyo isipin na matagal pa naman. Kasi the moment na kinuha na tayo dito ng Panginoon, wala na, hindi na tayo makapag-share. Di ba? Talagang ipag-pray na lang natin na sana habang nakikipaglaban sila dito, habang dumadaan sila sa tribulation, maisip nila sa magpalataya sa Panginoon. Di ba? Para pagdating ng judgment day, the final judgment, wala sila doon. Kasama natin sila. Sapagkat, based dito sa talata nito, the Lord will eradicate the sinners. The Lord will totally eradicate darkness para maging perfect yung world na ibibigay niya sa atin. Okay? So yun po ang una na makikita po natin. The eradication of darkness. Second, na dahilan kung bakit perfect yung world na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang because of the eradication of darkness, but the extraordinary rain. Because of the extraordinary rain. Or ang kamangha-mangha na paghahari or pamumuno. So, kung titingnan po natin din sa Revelation chapter 20 verses 4 to 6, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. So, ang tinutukoy po dito, nakasama ni Christ that will reign for 1,000 years, ito yung mga naligtas during tribulation. Okay? At ito yung cause ng kanilang kamatayan. They were beheaded. Pinutulan sila ng ulo. At sabi niya, because of their testimony about Jesus and because of the Word of God. At ito pa ang ginawa nila, they had not worshipped the beast or its image at saka hindi sila nagpatatak ng 666. So, ito yung sinasabi ko na may pag-asa pa na maligtas kung may iwan. Pero ganito na ang salvation. Okay? At dito, yun yan, magre-resurrect ulit sila. At kasama ng Panginoon na maghahari for 1,000 years. Eh, nasan tayo? Nasan tayo? Okay, tuloy po natin. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him for 1,000 years. Okay, alam po ninyo, kung ating pong pag-aaralan ng observation ng mga Bible scholars, ang first resurrection na tinutukoy po dyan ay may dalawang bahagi.
Okay? Yung first resurrection. Ano yung unang bahagi ng first resurrection? Ito yung resurrection, no? Sa rapture. Naalala niyo ba? Sa 1 Thessalonians chapter 4, ang sabi doon, when the trumpet sounds, ang unang mabubuhay muna yung mga mananampalataya na namatay. Okay? And then, the second trumpet, tayo mga naiwan dito will be changed. No? From mortality to immortality. And then tayo po ay sabay-sabay na pupunta sa langit. Yun ang first phase ng first resurrection. The second phase is this. Yung mga sumampalataya sa Panginoon during the tribulation, sila po ay magre-resurrect. Okay? At kasama nila tayo na maghahari for 1,000 years dito sa mundo. Kaya po? Okay. So, ang sabi dyan, blessed and holy are those who share in the first resurrection. Kasi, yung second resurrection na binabanggit kanina, yun po yung resurrection ng mga hindi mananampalataya. At kaya sila i-resurrect ay para hukuman sila ng Panginoon once and for all. Para sila ay itapunan sa impyerno. Kaya sabi dito, no? Yan, sa verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. Kasi pagkatapos ng 1,000 years, doon po bubuhayin yung lahat ng hindi mananampalataya. At doon sila huhusgahan para itapon sa impyerno. Okay? I hope nasundan niyo po ako. And then sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2, or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? So, ang point dito, no, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers, kasi gaya ng napag-aralan natin noon, isa sa mga problematic church noong panahon ni Apostol Pablo ay ang Church of Corinth. So, yung mga trivial cases, yung mga tampuhan, yung mga away sa loob ng church, hindi alam ng mga leaders kung paano isosolve, aayusin. Kaya sabi niya, alam niyo ba na darating ang panahon, tayo ang huhukom sa buong mundo. Kaya mag-practice na kayo. Ayusin niyo, dapat matuto kayo kung paano mag-ayos ng problema within the church. So, dito po, gusto ko makita katotohanan natin. For 1,000 years, magiging hukom tayo. At noon po, dalawa ang function ng hari or ng leader. Yun yan, hukom at saka tagapanguna. Okay? Kung inyong maalala, si King Solomon, nung siya ay hari, merong isang kaso na inilapit sa kanya, yung dalawang babae na parehong nagkaanak. Nung namatay yung anak ng isa, so ang ginawa ng babae, inagaw niya yung anak na buhay. Sinabi niya yung anak ko. Pero, ang ginawa ni Solomon, para masolve yun, hahatiin niya yung bata para huwag na kayo mag-away. Pero sabi ng tunay na nanay, huwag nyo nang hatiin, ibigay nyo na lang sa kanya. At sabi ni Solomon, ibigay sa nanay, ang batang yan na ayaw hatiin yung anak. Sapagat yun ang tunay na nanay niya. So talagang ang galing ng ng desisyon na ginawa ni Solomon. So sa mga problema, sa mga issues ng bayan, ang hari ang nagdidesisyon. So dito po, mga kapatid, sa 1,000 years reign po natin. Imagine, 1,000 years. Parang parang vampira. Pero, yun yan, 1,000 years tayo mag-ahalik sa mundo. Ano kaya ang mga posisyon natin? Naisip nyo ba yun? So, ano kaya ang mga posisyon? Alam niyo bang may mga posisyon tayo? Tingnan natin kung ano yung mga magiging posisyon ninyo. Okay. The position based on faithfulness and fruitfulness. Okay? Yung posisyon natin, magiging posisyon natin,
ay base sa ating katapatan ngayon at yung pamumuga natin. Okay? So, dito po, ang sabi dito sa verse 6, Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Okay? So, yun nga, for 1,000 years tayo ay maghahari kasama ng Panginoon sa Kristo. Jesus is our main leader. Kumbaga siya ang ating presidente sa panahon natin. So, anong mga rules natin? Ang sabi po dito sa Luke chapter 19, verses 6 to 19, 16 to 19. Ang kwento po ng parable na ito, ay yung parable of the minas. Ang mina po, one mina, ito po ay pera, na equivalent daw ng 1 mina ay 3 buwang sweldo. So, yung minimum wage dito sa Pilipinas ay 500 na naman. 600 na ba? Dito sa Manila. So, 3 ganito. No? So, magkano yun? Mga 2,000 something. So, yung mayamang tao ay aalis siya. So, meron siyang 10 tauhan. Binigyan niya ng tigi-tigisang mina yung kanyang 10 tauhan. Kasi sabi niya, I have to go away. Ngayon, itong 10 na ito, ginamit nila, sabi nung yung mayamang tao na yun, gamitin nyo yan habang hinihintay nyo. Ay, ang aking pagbabalik. So, yung isa, na pagbalik ng Panginoon, o nung may-ari, yung isa, sabi niya, Sir, nagbunga ng 10. Sabi niya, the first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Okay? And then, nasabi pa din sa verse 17, When done, my good servant, his master replied, Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. And then, the second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, You take charge of 5 cities. So, sabi dito sa verse 17, because you have been trustworthy. Sa ibang translation, because you have been faithful, no, to small things. And because of your faithfulness to small things, no, nagbunga siya. Kaya I'm giving you 10 cities para ipaguna. Ito naman, isang mina, no, nagbunga ng 5. Kaya binigyan siya ng 5 cities. Ngayon, meron namang isa dito, no, na hindi na ginamit. No? Pinabayaan niya lang. Kaya nagalit yung may-ari. Sabi niya, sana, ilan mo sa bangko, ihulog mo sa bangko para nagka-interest man lang yan. Diba? Kaya ang ginawa nung may-ari, sabi niya, then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Sir, they said, he already has 10. Bakit ibibigay mo sa punay sa kanya? And sabi niya, he replied, I tell you that everyone who has more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. Ano po ang mensahe nitong parable na ito? Kung ating pong pag-aaralan ito, susuriin natin ang kahulugan nitong parable na ito. Ang bawat isa sa atin, ano po, ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan. Okay? Yung mina doon ay equivalent ay abilities or gifts. Kung gagamitin po natin ito, no, ito po ay magbubunga. If we will faithfully use this, magbubunga po ito ng marami. Okay? Yun po ang design ng Panginoon. Pag ginamit mo yung gifts mo, magbubunga yan. Pero pag hindi mo ginamit yan, walang mangyayari. Hindi magbubunga. Eto, bakit ko po sinasabi na dito mo makikita kung gaano karami or kung ano ang magiging posisyon mo sa millennial reign. Dito, sabi ng Panginoon, pagka ginamit mo at namunga
yung ibinigay niya sa'yo, He will give you. Sabi dyan, doon sa gamungan ng 10 bayan. Diba? So, hindi natin alam kung ilan ang binigay sa atin ng Panginoon na kakayahan. Diba? Pero ito isa. Isa lang yung binigay niya. Hindi ito yung parable of the talents, ha? Ito yung parable of the minas. No? Yung 10, binigyan ng tigi-tigisa lang. So, point dito ng Panginoon. At gusto kong makita natin dito. Ang sigurado, meron po kahit isa tayo na kakayahan. Huwag tayong tumingin doon sa katabi natin na, ayun, di ba kakayahan doon eh. Kaya, sana ganun din ang binigay sa akin ni Lord. No? Siguro may 10 akong kakayahan. No? Mas ako siguro, mas faithful ako. Hindi po. No? Kasi ang pinapakita sa parable na ito, kahit isa, no, yung kakayang binigay sa iyo, pagka yan ay ginamit mo faithful, it will become fruitful. At pagka naging fruitful yan, yan ang magiging basis ng Panginoon. Na dami ng cities na papamahalaan mo sa millennial reign. Okay? Nasundan niyo po ako. So, mga kapatid, ang gusto kong isipin natin yan, ano ba yung mga kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon? At yung mga kakayahan bang yun ay ginagamit natin para paglikuran ng ating Panginoon? Kasi pagka ginamit mo ngayon, you will be fruitful. At pag naging fruitful yan, pagdating po sa millennial reign, madami din tayo papamahalaan. So, ngayon po umaga, governor ka kaya? No? Senador ka kaya? Congressman ka kaya? O magiging presidente ka kaya ng isang bansa? Madidetermine mo yan ngayon pa lang. Paano? Gamitin natin mga kapatid yung ibinigay sa atin. Magtapat tayo at pag nagtapat tayo sa ating paggamit ito, we will become fruitful. Okay? So, padalayan ko sa Panginoon, Lord, please help me to see kung ano yung binigay mo. At talagang gamitin ko ito ng buong husay habang hinihintay natin ang Panginoon. Kaya yun po ang gusto kong makita natin dito. No? It will be an extraordinary reign. No? Ito po ay maging kakaiba, kamangha-mangha na paghahari. Kasi hindi lang ang Panginoong Jesucristo ang maghahari. Kasama tayo mga mananampalataya. At ang paraan ng paghahari natin ay base sa paggamit natin ng kakayahan na binigay niya sa atin ngayon habang hinihintay natin ang Panginoon. Kaya sa mga taga-CGBC satellite, no? Sino-sino kaya sa atin ang mangunguna, no? Mamamahala ng marami ng kakaunti. Tandaan nyo, may ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ako absent ako nung nagsabog ang Panginoon ng mga talento. Absent ako nun. No. Present tayo lahat. No. Nasa DNA natin yan. Pinasok na yan ng Panginoon. Ang dapat lang natin gawin, let us discover it, no? Let us develop it, at ating pong gamitin for His glory. Okay? So, ang pangalawa, priestly functions. No? Ang sabi dito sa verse 6, but they will be priests of God. No? Ano yung ibig sabihin na magiging pari tayo? Ang tawag sa atin, Father Eleno. Ano yung ibig sabihin ba? Alam nyo, kung babalikan ninyo ang function ng priest, ang una na function ng priest, they are in charge sa worship. Okay? Kaya binuo kaya ginawa ang mga Levites, no? Yung lahi ni Levi, na exclusively, no, sila ay magiging priest kasi in charge sila sa worship. Okay? Pangalawa, na function ng isang priest, hindi lamang in charge sa worship, but in charge sila sa pagtuturo ng Word of God. Okay? Sa instruction ng Word of God. And then ang pangatlo, sila yung taga-intercede. Sila yung tagapamagitan
sa Diyos at saka sa tao. Okay? So yun ang magiging position natin, magiging function natin pagka naghahari tayo for 1,000 years. Kaya hindi boring, mga kapatid. Ang perfect world. Meron tayong gagawin. Pero maganda doon, yun nga, wala nang gabi. No? Hindi na tayo mapapagod. No? At tayo po ay meron pong supernatural body. Ang sabi nga nila, yung supernatural body, halimbawa, isipin ko, gusto ko punta sa States. Kinatwinkling na lang pa ba na yun? Nandun ka. Ano po ang basis nila? Nung nabuhay ang Panginoon Hesus Kristo. Hindi siya naharangan ng kahit anong boundaries na nakapasok siya. Right there. Okay? So, ganun din daw po ang magiging body natin, yung resurrected body ng Panginoon Hesus Kristo. Okay? So, yun po ang pangalawang dahilan kung bakit yung ibibigay sa atin ng Panginoon na mundo ay perfect. Una, because of the eradication of darkness. Second, because of the extraordinary rain. Okay? Ang pangatlo at ang panghuli, the exposition of the new heaven and earth. Or the appearance, no, ng bagong langit at ng bagong lupa. Okay? So, according po sa 1 Peter, susunugin ng Panginoon ang sanlibutan. At makita na natin yan, kung maalala ninyo, yung 7 bowls. No? Nung ibinuhos yun ng mga angels, nawasak ang buong sanlibutan. So, ang Panginoon, gagawa siya ng bagong langit at ang bagong lupa. Sabi po, ang unang makikita natin, the description of the new heaven and earth. Sabi niyan, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth has passed away, and there was no longer any sea. Okay, sino mahilig mag-swimming dito? Mahilig sa dagat. Sorry, wala nang wala nang dagat, wala nang Pacific Ocean, wala na yung Aroma Beach sa Mindoro o Balite. Kasi, pagi dito, there will be no more sea. Okay? So, puro na lang, no? Lupa. Okay? I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. No? Dito po ang basis natin kung bakit, sa mga wedding natin, no? Diba, naglalakad yung bride, at saka naghihintay yung groom. Okay? So, parang beautifully prepared. Kaya lang dapat pababa. Yung buhat sa taas pala, hindi yung level. No? Si Therese, pag kinasal, pwedeng gano'n. Buhat sa puno, pababa. Hindi, joke lang. Pero ito po ang ibig sabihin nito, no, na talagang prepare, no, yung New Jerusalem, no, na parang asawang babae, para sa kanyang asawang lalaki. Okay? So, tingnan natin, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be them and be their God. So dito po, no, ang Panginoon ay reachable na. Nakikita mo na basically. Ngayon, hindi natin siya nakikita. Di ba? At ngayon, kung gusto natin pumunta sa langit, hindi pwede. Kailangan mamatay muna tayo. Diba? Pero this time, ang Panginoon ay lalapit sa atin. Makikita na natin talaga siya. Kung ano ang itsura niya. At ito, verse 4. Ito ang very emotional dito. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Dito po, sabi niya, He will wipe every tear from their eyes. Alam niyo kung bakit He will wipe every tear? Kasi, ang ganda ng place, kasi iyak ka. Ano ang reason bakit may tears dito? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito kasing pangyayari nito, ay right after
na yung lahat ng mga taong hindi sumampalataya sa Panginoon ay inihagis na sa impyerno. So, again, pagka nakita natin doon na nakapila, yung mga kakilala natin, yung mga hopefully walang loved ones, pero kung sakali man may loved ones, talagang iiyak tayo. Kasi hindi yan pansamantalang paghihiwalay. Kundi yan po ay pangwalang hanggang paghihiwalay. Di ba? Kaya, iiyak ang mga mananampalataya. At yun nga, dahil sabi ko kanina, magkakaroon ng sisihan dyan. Siyempre, ganun pala magiging parusa when you reject the Lord. Tapos, hindi mo siya na-share. Hindi mo siya binagin, hindi mo siya pinagtsagaan. So, talagang, halimbawa kung ako, mamimiisi talaga ako. Hindi mo sinabi na hindi ka nagtsaga. Parang isang beses mo lang sinabi sa akin. Bakit hindi mo pinakita? At siguro may mga mura din tayo, mga marinig. Mumurahin talaga tayo. Kaya, iiyak mga tao. Pero, after na sila ay itapon na sa impyerno, the Lord will wipe away all the tears. At itong pagpahid ng Panginoon dito, ayon sa mga Bible scholars, pag pinawi na niya yung mga tears, malilimutan na daw natin yung pain na yung mga loved ones natin, o yung mga kakilala natin, o yung mga pinanghihinayangan natin na hindi natin nabahagihan, ay napapunta sa impyerno. Makakalimutan na natin. And then, ang sabi niya, there will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. This is the perfect world na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil wala nang kamatayan dito. Wala nang sakit. Diba? Wala nang iyakan dito. Okay? Napakaganda. Ano po? Then, ang sunod po na makikita pa natin, He who was seated on the throne, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. So ito pa yung gagawin ng Panginoon. No? Talagang ibibigay niya kung ano ang ating pong mga pangangailangan dito. Okay? At ang gusto kong paisanin niyo yung word na, it is done. Tapos na to. Hindi, ang ibig sabihin, hindi na ito pwedeng baguhin. No? Hindi na ito pwedeng pabagalin pa. No? Or hindi mo kaya itong iwasan. Because it is done. Okay? Hindi na ito pwedeng pasinungalingan. Okay? At ang gumawa nito, ang tumapos nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Okay? Hindi mo rin ito pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Kasi sabi ng Panginoon, hindi already done. Okay, then 7 and 8, those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the bad, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second. Again, lahat ng sumuway sa Panginoon, lahat ng hindi sumuko sa Panginoon, itatapon sila sa impyerno. Pero, lahat ng victorious God, lahat ng mga hindi nagpatatak, hindi sumamba doon sa beast and false prophets at saka doon sa image, okay? Yung nagpatuloy na maglingkod sa Panginoon, they will be victorious. Ang sabi niya, they will inherit all this. They will inherit the perfect world. Okay? They will experience the perfect world. So, nakita natin yung description, then the dimensions, yung mga sukat. Okay? Sabi dito, sa Revelation 21, 9-21, one of the seven angels
who had the 7 bowls, full of the 7 last plagues, came and said to me, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It showed me the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper clear as crystal. Okay? So ito, tingnan niyo yung dimensions. Sabi niya, it has a great high wall with 12 gates, 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates of the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Okay? So, kita niyo yung gamit ng 12. Kung doon sa previous na pinag-aralan natin, puro 7, ito naman puro 12. At ang sabi ng mga Bible scholars, kaya ginamit ito ng 12, no? Ito daw ay perfection, no? Number of perfection when it comes to governance. Okay? Yung number 12. Next, the angel who talked with me and had a measuring rod of gold to measure the city, its gates, its walls. The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length and as wide and high as it is long. The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubic feet. Yung 12,000 stadia, ito po ay 2,200 kilometers yung haba. Tapos, in length, in wide, and high. So, ibig sabihin, yung length niya, yung width niya, at saka yung height niya, ay pare-parehong 2,200 kilometers. So, ang laki po nun. Tinignan ko, no, tinanong ko ang Gemini, kung gaano kalaki yun sa sukat ng mundo. Yung 2,200 square kilometers. Okay? At, ang sabi niya, ito yung Amerika, 2/3 daw ng Amerika yun. Yung 2,200 square kilometers, 2/3 ng Amerika. So, yung West and Central, ganyan kalaki. No? Yung New Jerusalem, na kung saan dyan tayo titira. Tapos, balikan natin ito. Ito, itsura nitong Jerusalem ito. Parang sa unang tingin, sa box na ito. Titira. Pero napakalaki nito. At napakaganda nito. Meron siya 12 gates. At sa gates, meron 12 angels. No? Merong 12 tribes dun sa mga gates, yung mga pangalan ng 12 tribes, doon sa 12 gates. And then, merong 12 foundations. Ito yung foundation, parang parang, nga yung kakanin? Sapin-sapin. Parang sapin-sapin. Okay? Doon sa 12 foundations, nandun ang pangalan ng 12 apostles. Tapos yung 12,000 stadia nga, ang laki niyan, ang taas niyan ay 2,200 kilometers. Tapos, doon sa bawat gate, merong 12 pearls. So, napakaganda, no? At saka parang yung mga mamahaling bato ay parang ordinaryong bato lang. Diyan, di ba? Dito sabi diyan, the first foundation was jasper, second sapphire, third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, ninth topaz, the 10th turquoise, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Okay? So, tingnan niyo po itong mga precious stones na ito. Ito ay ginamit na foundation. Pundasyon ng new city, no, ng Jerusalem. Tapos ito nga sa verse 21, the 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street, the great street of the city was of gold.
as pure as transparent glass. So yung aspalto, no? Yung aspalto ng syudad na ito ay purong ginto. At kasing linis, no? Ng transparent glass, yung ginto na yun. So, dito po, tatapakan lang ang ginto. Samantalang, ngayon panahon natin, yung counting ginto, pinag-aagawa natin. Ano? Minsan, nagkukos pa ng buhay. Pero dito, spalto lang ng seating ito. Tatapakan lang natin. Walang value, no? Yung ginto. That's how beautiful, how perfect the world God is preparing for each one of us. Okay? Kaya tayo po ay dapat magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Na kung iisip-isipin natin, ano bang ginawa natin para tayo bigyan ng ganito? Katindi. Meron ka lang isang ginawa. Alam mo po ano yung ginawa? Tinanggap mo si Jesus. Bilang sarili mo. It's because of Jesus that the Lord will give us these blessings. Di po ba? So, dapat po, ang maging reaction natin, tayo po ay pupuri, magpasalamat no, sa ating pong Panginoon. So, ang panghuli, the delight, no, ang katuwaan. Ano ba yung nakakatuwa pagka tayo ay dumako na sa perfect world? Ang sabi diyan, I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The first thing na dapat po magbigay sa atin ng kagalakan in the perfect world is God Himself and the Lord. No? Makikita talaga natin sila ng mukhaan. No? At ito talaga ang dahilan kung bakit meron tayo ito because of it. Okay? At napakaganda na ito yung katalagay na sinabi. Siya yung temple mo. No? Siya yung pupuntahan mo. Siya yung sasambay mo pagdating mo sa perfect world. Okay? And then, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. So, ang Panginoon mismo ang ilaw, ano? Ang liwanag. Wala nang brownout dito. Diba? Wala nang magre-recharge dito. Okay? Talagang forever na ang liwanag. And then, ang sunod, the nation will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night. And then verse 27, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Mga kapatid, ang nakakapasok lang dito ay yung mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa Lamb's book of life. Masusulat lang ang mga pangalan natin dito sa Lamb's book of life pag tinanggap natin ang Panginoon Hesus Kristo, who is the Lamb of God. So mga kapatid, nakita po natin itong perfect world na inahanda sa atin ng Panginoon. Pagkatapos ng mga struggles natin, no? Pagkatapos na tayo ay hayaan ng Panginoon na mamuhay sa isang imperfect world. No? Alam niyo, pagka dinala tayo ng Panginoon dito, no? Pagka tinanggal na niya ang kadiliman, no? At pinaranas na sa atin yung extraordinary rain, no? At i-expose na itong new heaven and new earth, we will all be worshiping God. Wala tayong pwedeng ibang gawin, sabihin kundi sambahin, paglingkuran natin ang Panginoon. At alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko itong ini-imagine ko, ang lagi kong naiisip ay na sigurado ito ang una kong sasabihin pag nakita ko lahat ng ito. Salamat dahil tinanggap ko. At kung halimbawa na may mga kakilala ako na kasama doon, ang sunod na sasabihin ko ay salamat. Nakinig kayo sa binahagi ko sa inyo. Asahan ko kayo. Na-enjoy nyo rin itong na-enjoy. So sana tayo po mga
Sorry. Mga taga CGBZ sa atin ay samantalahin na natin itong panahon na ito. Kasi hindi natin alam. Kasi anytime talaga, the Lord can come. At pagka dumating na yun, araw na yun, hindi natin alam po ano ang mga sunod na mangyayari. But one thing is sure, we will experience this. No? Makakarating tayo. We are welcome sa perfect world. Finally, no, maka-experience natin what is perfect. Ano ba talaga? And only God can give that to us. Kaya sana ngayon pa lang, no, gawin na natin gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag tayong magsawa, huwag tayong makalimot to serve Him and worship Him. Sapagkat deserve din ang lahat ng ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa perfect word na yun pong ibibigay sa amin. Inihanda para sa amin. Nawa, Panginoon, ay Ikaw ang tumulong sa amin na gawin yung mga natitirang mga bagay na dapat namin gawin bago bumalik. Panginoon, hindi namin kayang isa-isahin ang bawat detalye ng nakalagay dito po sa inyong salita. Ang very limited ang aming imagination, ang aming Panginoong kaalaman para unawain lahat ito. Pero nawa, Panginoon, yung mga napapag-aralan namin so far. Sana, Panginoon, gamitin mo ito para magtulak sa amin, magpalakas ng loob namin, na paglingkuran ka, Panginoon, ng buong puso. At dahil ko po, Panginoon, na bigyan mo kami ng excitement sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, katulad ng sabi ng Panginoon, na tigis na, ito po ay mararanasan po namin. At Panginoon, nawa ito yung nagpatibay ng pagkatag ng aming pong pananampalataya. Sapagkat lahat ng ito ay dalangin namin sa Panginoon Jesus. Amen.